Mga kababayan, may bago naman tayong reaction video kasi nga tumalo na kasi si Pangulong Duterte sa Senado, 'di ba? Nakakatuwa. Kaso lang problema, si Rizal Ontiveros, i-interrupt, laging tumatawag na Mr. Chair. Pero yung si De Lima nagsasalita, hindi rin siya nag-i-interrupt, hindi nga nag-i-interrupt si Senator Bato. Tingnan niyo pa, narinig natin. Basta nandyan yung droga. Mr. Chair, Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga. Pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, kayo, it's Mr. Chair. actually that Wow, ang lupit niya, no? Ang lupit ni Rizal Ontiveros. Ano to? Midnight COVID briefing. Wow, ah. Walang mukha nito. Tingnan si Senator Bato, hindi rin nakapagpigil din nagsalita rin ng kanyang emotion kay Rizal Ontiveros. turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, Yes, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yun yung sa Alam mo, si Pangulong Duterte, ang sinasabi lang niya naman kasi yung kanyang mga pulisiya. At ang mga pulisiya ni Duterte natutupad, ah. Bakit ang mga pulisiya ngayon ba ni BBM natutupad? Ang layo kaya ng agwat. yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko pati bunganga ko. Yun na yun yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Mm. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator. Tingnan mo, magbabatin niya dyan si si Senator De La Rosa. Ito naman kasi si Rizal Ontiveros. Dapat kasi laylo lang siya. Obvious naman siya na masyado siyang kumpi sa mga mga dilawan. Lalo pa kay De Lima. Ano bang nagawa ni De Lima? Wala naman, ah. Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba na sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi ng mahaba. Totoo naman, ah. Yung nagsasalita si De Lima, hindi talaga siya nag-interrupt siya, si Senator Bato. Hinaya niya na magsalita, magbigay ng mga litanya si De Lima. Ayan lang niya. Dapat kasi may respeto rin. But itong ating nag-raise pa nga ng hand yan kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Nakakatuwa talaga. Alam mo, parang nakikita ko, mapapa-senate mapapa-congress hearing. Duterte yung pangalan laging no? Hindi niyo mapapabagsak kasi nga ang layo ang nagawa ni Pangulong Duterte compare kay BBM administration. Latag niyo diyan ang mga nagawa ni BBM, kung ano bang nagawa niya. Kasi hindi ko namin talagang makita ang mga OFW. Kami mga OFW hindi namin makita kung nagawa ni BBM. senator, pero yun nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage. So ngayon mga kababayan, sa midterm election, sa susunod po na eleksyon o ngayong midterm election or sa 2028, huwag na tayong magpabudol. Huwag na tayong magpabudol ulit. Okay na sana sa panahon ni Duterte eh. Yung parang nagsisimula na eh. Tapos ngayon back to zero ulit tayo. Di ba? Alalahanin natin. Ang hirap ng bumuhay ngayon. Ano ayuda nung tawag sa atin? Ayuda nation. O sige, yun na lang po ang reaction natin. At marami pong salamat. Ay, sandali po. Subscribe naman kayo sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin.